Hello guys, good afternoon. Mayroon akong i-share sa inyo yung paggawa ko ng bagoong. Kasi gumawa ako una ng pusit. Ayan siya guys, oh. Okay na sila. Yan oh. Kasi alam nyo naman ang pusit, di ba? Hindi naman yan nadudurog. Tapos, gumawa rin ako ng Gigi, yung pang-ulam. Kasi yung anak ko gustong-gusto niya ito, si Junior. Ang sarap yung sabaw niya. Ngayon, ang gawin ko, ihalo ko na siya. Kasi ito ni pwede na, oh, naglambo na yung isda. Pwede mang ulamin. Yan na siya, guys, oh. Ito, pure ito, hindi ako gumagamit ng sapal at saka coloring. Kaya normal yan na sabaw niya. Hindi yan na food coloring. O, tignan nyo guys, oh. Ang ganda na. Ang sarap. Lagyan ng... Ito may konting dilis siya, oh. Lagyan siya ng kalamansi o kaya limon. Ito guys, oh. Kasi hindi pa panahon kaya wala akong mabiling ganyan dilis. Ayan, naihalo lang. Pero ang sarap, oh. Ayan, oh. Dilis. Kasi gusto ko yung puro dilis ang gawin ko rin na bagoong. Tapos, ipadala ko doon sa Pilipinas. O, parang, kuwan na rin sila. Yan. Kasi yung unang ginawa ko guys ay nauubos na. Dahil ipinapamahagi ko rin sa iba yung mga ibang ginagawa ko. Ayun. Ngayon, ang gagawin ko, ihalo ko na yung ano. Kasi pang-ulam ito, hindi pang sahog. Pang-ulam. Kung gusto mong mag-ulam, ito, ganyan na. Lagyan mo ng kalamansi o kaya iluto mo. Kasi kung iluto mo, madudurog. Ako kung inuulam ko, ganyan na. Siyempre, yung ulo niya, pang sahog sa gulay. Diba guys? Ngayon ko lang siya binuksan dahil sobra ng 1 buwan. May nakahalong 3. Pero marami pa yan doon sa loob. Kaya ganun ang gawin ko guys. Ihalo ko na yung... Ganyan natin para hindi ano. Ihalo ko na yung pusit para yung lasa magkaano. Kasi parehas lang yan. O diba ganyan guys ang ginagawa rin nung sa binta. Nakahalo yung ano. Wala siyang sapal guys ha. Hindi ako naglalagay ng sapal kasi yung sapal na nilalagay nila, yung mga siksik ng isda. Ito yung ulo ng hipon, tanggalin ko na lang. Ayan, taka masarap lagyan ng kalamansi. Ayan. O, diba guys? Kasi kung koloran mo yan, oo nga, maiiba ang kulay niya. Maglalapot ang sabaw niya, tapos yung amoy niya guys, ang gustong-gusto ko kasi talagang walang halo. Talagang maaano mong, yan, ihalo na natin siya. Kasi marami yung galunggong. Mayroon pa isang ano, siwi-siwi. Nilagay ko lang kasi bagoong naman. Ayun. Kumakain din pala sila dito ng ganito, oh, siwi-siwi yung mahaba ang nguso. Pero kung hindi ako kumakain yan. Dahil alam kung gaano kasi katakaw sa ano. Yan, oh. Mga dilis. Ang bango guys. Gustong-gusto ko yung amoy niya. Oh, yan na yung mga pusit. Alam nyo guys, noong kami ay mga kabataan pa namin, bibili nanay namin ng bagoong. Tapos pag
kainan na. Mag-ulam kami ng bagoong. Unahan kami sa kapatid ko niyan na maghanap. Napapagalitan kami dahil dinudurog namin yung bagoong. Yan na guys, naihalo na yung pusit. Yan, o di ba? Madali lang gumawa ng bagoong basta hindi nasisira. Kasi kung hindi ka makabagoong, hindi pwede. Hindi magagawang bagoong. Mapupunta lang sa Ayan, oh, marami na sila. Oh, ayan. Naihalo na yung pusit. Okay, Tikman nga natin yan pag kainan. Dahil mag-ulam kami. Ayan guys, no? Yan ang pinaplano ko na pag nasa Pinas na ako, mag-for good na ako. Pwede ko nang gawin yung mga ginagawa ko dito. At syempre, yun na. Magnegosyo ka na ng sarili mo. Wala ka ng amo. Sarili mo na yung amo mo. Hindi ka na mai-stress. Hindi ka na Dahil ang oras mo, sarili mo na yun. Wala ka ng amo. Ang amo mo, sarili mo. Kailangan magsipag ka rin para kumita ka, di ba guys? Yan. Takip muna natin para hindi sisingaw. Kasi, hayaan lang muna natin siya dyan. Pag kailangan natin, kukuha tayo. Kasi ililipat ko na yan sa malaking lalagyan. Okay guys? Kung may container akong malaki, maghanap pa ako. Okay guys, bye-bye. Salamat sa panonood. At least nakita nyo na kung paano gumawa ng bagoong, di ba? Madali lang po. Bye. Thank you for watching.